Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kaligayahan ay hindi hinahanap, kundi pinipili? Hindi kapag perpekto na ang lahat. Hindi kapag wala ka ng problema. Kundi ngayon, sa gitna ng gulo, pagod at walang katiyakan ng buhay. May panahon sa buhay mo na akala mo ang saya ay parang destinasyon. Sinasabi mo sa sarili mo, magiging masaya ako kapag okay na ang lahat. Magiging masaya ako kapag wala na akong problema. Pero alam mo kung ano nangyari? Laging may kasunod na problema. Laging may bagong pagsubok. At hindi mo namamalayan, palagi mong ipinagpapaliban ang pagiging masaya. Siguro, baka naghihintay ka ng tamang oras, tamang tao o tamang sitwasyon bago mo payagan ang sarili mong maging masaya. Pero ito ang dapat mong matutunan. Ang kaligayahan ay hindi katimpala ng perpektong buhay. Ito ay desisyon sa gitna ng hindi perpekto. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 4, magalak kayo sa Panginoon palagi. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Hindi sinabi na magalak kapag okay ang lahat. Sinabi, palagi. Ang pagpili na maging masaya, hindi ibig sabihin wala kang pinagdadaanan. Hindi ibig sabihin nagpapanggap ka lang. Ibig sabihin, kinikilala mo ang sakit. Pero pinipili mong huwag hayaang kontrolin nito ang puso mo. Isipin mo ito. Dalawang tao, parehong problema. Pero magkaiba ang kinalabasan. Yung isa, naging mapait. Yung isa, naging matatag at natutong ngumiti. Ano ang pinagkaiba? Hindi ang sitwasyon, kundi ang pinili. Sabi sa Nehemiah 8 verse 10, ang kagalakan ng Panginoon ang iyong kalakasan. Ibig sabihin, ang tunay na saya hindi galing sa sitwasyon, kundi galing sa Diyos. Paano nga ba pumili ng saya? Sa maliit na bagay. Pagiging mapagpasalamat kahit simple lang ang meron ka. Pagpapakawala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Pagbangon muli kahit pagod ka na. Pagpili ng kapayapaan kaysa sobrang pag-iisip. Dahil ang totoo, hindi kailanman magiging perpekto ang buhay. May darating at darating na bagyo. May mga araw na iiyak ka, mapapagod ka. Pero kahit ganoon, may kapangyarihan ka pa rin. Ang kapangyarihang na pumili. Ang kapangyarihan na magtiwala. Ang kapangyarihan na maging masaya. Alalahanin, huwag mong hintayin na maging madali ang buhay bago ka maging masaya. Piliin mong maging masaya habang ikaw ay naghihil, habang ikaw ay lumalaban, habang ikaw ay patuloy na umaasa sa Diyos. At tandaan mo ang sinabi sa Psalms 16 verse 11, sa iyong presensya ay may kaganapan ng kagalakan. Kaya ngayon, pipiliin kong maging masaya at sana ikaw rin.